Sa nakaraan ng ating video, ay napag-usapan nga ni Liliang at Lu Shu, ang patungkol sa ginawang pag-atake at pagpatay nila Yonyi, sa commander ng mga Satanas. At agad nga ding tinanong ni Xiao Yu, kung kamusta na umano ang ibang frontlines nila, kung saan ay agad nga ding bumulong sa kanyang likuran si Shu, at sinabi na unahin umano niyang tanungin ang patungkol sa mga taga-Sword Pavilion. Pero sinabi lang naman ni Liliang, ang patungkol sa sinabi ni Jiang kahapon, kung saan ay hindi umano babagsak ang Eastern Wall ng Inner City, hanggat may natitirang disipulo ang kanilang Sword Pavilion, at ayon na din kay Liliang, ay mukhang totoo naman daw ang sinabi ni Jiang. At kahapon nga daw sa eastern part o Eastern Wall ng Inner City, ay agad na inutusan ni Gul Yingfei ang kanilang mga disipulo, upang bunutin ang kanilang mga espada at maglunsad ng pag-atake, matapos nilang makita ang mga hukbo ni Yu Fuyao mula sa East State, na mabilis patungo sa Inner City. At habang patuloy nga sila sa mabilis nilang pagsugod, ay biglang napansin ng isang ito ang mga nasa kalangitan, at masyado nga ang kanilang gulat, kung saan ay agad din silang napatigil, nang makita ang pinaulan na pag-atake ng mga taga-Sword Pavilion sa kanila. Agad nga ding namatay ang ilan sa mga sundalo mula sa hukbo ng East State, kaya naman agad ding ipinag-utos ng kanilang commander, na umatake sila gamit ang kanilang mga catapult, upang mapatigil sa pag-atake ang mga taga-Sword Pavilion, at maprotektahan ang kanilang mga vanguards. At matapos nga nilang gamitin ang mga catapult, ay nagtagumpay sila sa pagharang at salubong, sa pag-atake na ginagawa ng Sword Pavilion gamit ang mga malalaking bato. Pero bigla nga ding may nagliwanag mula sa kalangitan, at matapos makita ng commander ng hukbo ng East State, ang malaking embodiment ng espada ni Jiang, ay agad na lang ding nagdilim ang kanyang muka, habang napapamura. At matapos nang tumama sa kanila ang embodiment ng espada ni Jiang, ay nagdulot ito ng malakas na pagsabog, at dito nga ay sinabi ni Gul Yingfei, na tanging stage 1 lamang umano, ang pinakamalakas sa hukbo ng East State na sumugod sa kanila, kaya hindi na daw dapat ginamit ni Jiang ang embodiment ng kanyang espada. Pero sinabi naman ni Jiang na kahit stage 1 lamang sila, ay hindi nila pwedeng hayaan na makalapit ang mga yun sa Inner City, kaya naman sinabi na lang ni Gul Yingfei na alam umano niya, sabay sabi ding hindi sila pwedeng magpabeya at makampante. Sunod ay sinabi nga ni Gul Yingfei sa mga disipulo ng Sword Pavilion, na kailangan umano nilang magpalitan sa pagbabantay ng Inner Wall, at ang tanging layunin nga lang daw nila, ay panatilihin sa labas ng mga pader ng Inner City, ang mga tanga at baliw na sundalo ng East State. At matapos ngang makwento ni Liliang ang lahat sa ating bida, ay sinabi ni Shu na tulad umano ng kanyang inaasahan, ay talagang sinubukan lang nila ang lakas ng mga nagbabantay, mula sa iba't ibang panig o pader ng Inner City. At agad nga ding sinang-ayunan ni Liliang ang sinabi ng kanyang hari, sabay sabi ding madali umanong nag-api ng Sword Pavilion, ang mga sundalo ng East State, at dahil sa hindi man lang daw nakalapit ang mga taga-East State sa pader ng Inner City, ay naging madali ang lahat para sa side nila Jiang. Sunod ay sinabi naman ni Liliang, ang nangyari sa naging laban ng South State, sa hukbo ni Sun Zaiwen o dating mga Blackwing Army, ng West State. Kung saan matapos daw ang naging madugong salpukan, ng South State at West State, ay agad na umatras o tumakbo pabalik sa kanilang kampo, ang mga sundalo ni Sun Zaiwen. Pero sinabi nga ni Mu Jun, na hindi umano nila pwedeng hayaan na makatakas ang mga sundalo ng West State, at agad din niyang ipinag-utos sa kanilang hukbo, na habulin at patayin ang lahat ng mga sundalo ng kalaban. Agad ngang nagmadali sa paghabol ang hukbo nila Mu Jun, o hukbo ng South State, kung saan matapos silang mapansin ng mga sundalo mula sa West State. Ay agad na sinabi ng mga ito na mabilis umano silang nahahabol ng mga kalaban, kaya naman daw kailangan pa nilang mas bilisan ang pagtakbo, dahil matapos silang makarating ng kabundukan, ay magkakaroon na sila ng pag-asang manalo sa laban. Pero agad namang pinalundag ni Mu Jun ang kanyang kabayo, patungo sa mga sundalo ng West State, at sinabing wag na umano silang magtangkapang tumakas, at agad nga din niyang binalot ng kanyang superpower ang kanyang sibat, at sa kanyang ang pag-atake, ay agad na nagtilansikan ang mga sundalo ng West State. Pero bigla nga din siyang napatigil, matapos marinig ang pagtawa ng mga sundalo ng West State, habang sinasabi na nagawa umano nila, at nakarating nga daw sila sa kakahuyan. Agad nga ding sinabi ng isang ito, na matapos umano silang makapasok sa kakahuyan, ay tiyak na wala ng silbi ang mga sibat nila Mu Jun, kaya naman daw ligtas na sila, pero bigla ngang lumabas sa kanyang harapan si Wen Zaipi, kung saan ay agad din niyang tinanong, kung talaga daw bang sinabi nito na ligtas na sila.
Agad na ding nagkaroon ng pagsabog, at bago tuluyang mamatay ang mga sundalo ng West State, ay nakuha pang tanungin ng isa kung bakit umano nandito, ang Celestial Emperor ng South State, sabay tanong kung nasaan na din daw kaya ang kanilang Celestial Emperor, mula sa West State. Pero agad nga ding tinanong ni Wen Zaipi, kung nasaan na nga daw ba ang Celestial Emperor nila mula sa West State, dahil sa hinahanap nga din daw niya ito, at agad na naisip na ang mga sundalo umanong ito, ay ang dating sundalo ng mga Blackwing Army, kung saan ay halos hindi din maituturing na mga sundalo ni Sun Zaiwen. Sunod ay tinanong nga ni Shu, kung talaga daw bang naglaho si Sun Zaiwen, at sinabi nga ni Liliang sa ating bida, na ayon umano sa kanilang mga spy, ay huli nilang nakita si Sun Zaiwen nang magsimula ang laban, at matapos noon ay hindi na siya muling nagpakita sa kanilang mga sundalo. Maging ang mga direct descendants nga daw ni Sun Zaiwen, ay umatras din mula sa labanan o kanilang kampo, at mabilis nga daw silang tumakas patungo sa kalagitnaan ng mga kabundukan, at mukhang nasa gitna nga din daw sila ng mga kakahuyan ngayon, sa border ng Royal Capital at West State. Sinabi nga din ni Liliang, na hindi umano niya alam kung natatakot sila, o kung mayroon silang lihim na pag-unawa kay Sun Zaiwen, o kung sumuwi si Sun Zaiwen sa Inner Demon, upang magbigay ng babala sa mga direct descendants nila, at maaari nga din daw na may iba silang plano. Bukod doon ay sinabi nga din ni Liliang, na sa kasalukuyan umano, ay sinusubukang hanapin at habulin ng mga taga-South State, ang mga tumakas na hukbo ng West State, dahil nais nga daw nilang ubusin ang mga ito. Karamihan nga din daw sa mga spy ni Yi Chen, ay umatras o umalis na sa lugar ng labanan, at upang makakalap pa sila ng mga karagdagang impormasyon, ay kakailanganin daw nila ang tulong ng squirrel ng ating bida, gayon na din ang mga dagang. Agad namang sinabi ni Xiao Yu, na mayroon nga daw slave mark ng Inner Demon si Sun Zaiwen, kaya tiyak umanong hindi siya makakatakas. Sabay tanong kung ang Inner Demon daw kaya ni Lu Shen, ay hindi ang Western Army ang inaasahan, kaya naman nauna na niyang pinabalik o pina-address ang kanyang kasangkapan, o si Sun Zaiwen. Pero bigla namang natawa ang ating bida, na agad sinabing may ibang posibilidad pa umano, at agad nga din niyang tinanong kung naaalala daw ba niya, ang bibihira at kakaiba na si Mingyu. Sabay sabi na basta umano matibay ang kalooban ni Sun Zaiwen, ay tiyak na kakayanin niya ang sakit na nagmumula sa slave mark, kung saan ay maaari nga din daw makawala si Sun Zaiwen, mula sa slave mark ng Inner Demon. Sinabi nga din ni Shu, na sa mga mata umano ng Inner Demon, ay walang pinagkaiba si Sun Zaiwen sa mga sundalo ng West State, na kanyang kinamumuhayan, at ang tanging silbi nga lang daw nila, ay mamatay sa tamang pagkakataon para sa ating bida, upang magbigay sila ng negative points kay Shu. Sinabi nga din niya, na mataas umano ang mga minimithi at pangarap ni Sun Zaiwen, kung saan ay nakaya nga daw niyang maglay low ng mahigit 100 taon, para lamang maabot ang posisyon o kapangyarihan na kanyang nais, kaya tiyak umanong hindi matatanggap ni Sun Zaiwen, na sa ganitong paraan lamang magtatapos ang lahat ng pinaghirapan niya. At habang nasa kampo nga ng West State si Sun Zaiwen, ay sinabi ng ating bida na huwag umanong kakalimutan ni Xiao Yu, na si Sun Zaiwen ang pinakamalaking Soga rule sa Royal Capital. Habang si Sun Zaiwen naman, ay iniisip na mamamatay siya sa mga kamay ni Wen Zaipi, kung lalabanan niya ang hukbo ng South State, pero kung iiwas naman daw siya sa laban, ay maaari siyang mamatay sa mga kamay ng Inner Demon. Agad na din niyang hinugot ang kanyang espada, at sinabi na dahil sa hindi niya maiiwasan ang kamatayan, ay mukhang kailangan daw niyang sumugal muli. Samantala, naabutan naman na ng mga sundalo ni Wen Zaipi, ang mga tumakas na sundalo at direct descendants ni Sun Zaiwen, kung saan ay agad nga nilang pinatay ang ilang sa mga ito. At matapos nga nilang makita ang tumalsik na ulo ng isa sa kanilang mga kasamahan, ay agad na nang inig sa takot ang mga sundalo ni Sun Zaiwen. Pero habang patuloy nga sa pagpatay ang sundalo ni Wen Zaipi, ay bigla namang may isang pag-atake ang mabilis na nagtungo sa kanya, na naging dahilan upang tumalsik din ang kanyang ulo. At matapos ngang makita ng mga sundalo ni Sun Zaiwen ang pangyayari, ay agad silang natawa at tila nabaliw na nga ang mga ito, habang ang Inner Demon naman ni Lu Shen, ay pinapanood lang ang kanilang laban. At sinabi nga ng Inner Demon, na kahit sino umano ang mamatay sa mga labanang ito, basta alam nila ang dahilan ng kanilang pagkamatay o pinaglalaban, ay magiging kapaki-pakinabang ang kamatayan nila. Sinabi nga din niya, na 2 bagay lang naman daw ang dahilan ng digmaang ito, at yun nga ay para protektahan si Lu Shu, habang ang isa naman ay para patayin si Lu Shu,
at muli ay sinabi nito, na basta alam daw nilang namatay sila ng dahil kay Lucio, ay tiyak na papasok ang negative emotion nila sa star chart ng ating bida. Pero bigla nga din siyang nagulat, dahil ang koneksyon umano niya sa slave mark ni Sun Zaiwen, ay nasira at ang slave mark sa noo ni Sun Zaiwen, ay unti-unti na umanong naglalaho, kaya napapatanong din siya sa kanyang sarili, kung namatay na daw kaya si Sun Zaiwen. At matapos nga niyang makita si Wen Zaipi, ay muling napapatanong ang inner demon sa kanyang sarili, kung si Wen Zaipi daw ba ang pumatay kay Sun Zaiwen, dahil naiwan pa nga daw ang bakas ng superpower ni Wen Zaipi, sa tent kung saan nananatili si Sun Zaiwen. Pero hindi bali na nga daw, dahil isang maestro level lang din naman daw si Sun Zaiwen, na mayroon lamang espesyal na katayuan dahil sa siya ay Celestial Emperor. Sabay sabi sa kanyang sarili na haayaan na daw niya, ang kamatayan ni Sun Zaiwen. Pero bigla nga din siyang nagulat, at agad na napatingin sa inner city, habang sinasabi na mayroon umanong fluctuation ng superpower, na nagmumula sa isang maestro level, pero hindi pa nga daw naabot ni Lucio ang Two Worlds Realm, sabay tanong kung sino umano ang lapastangan, na umatake kay Lucio. Napapatanong nga din siya sa kanyang sarili, kung ang matandang Hakluban daw ba ni Si Ching kung ang may kagagawa nito, sabay sabi na hindi na umano siya maaaring manatili dito, at agad na siyang lumipad patungo ng inner city, upang tignan kung ano ang nangyayari. Samantala, matapos namang makita ni Wen Zaipi ang pag-alis ng inner demon, ay agad na siniyasat ng mga ito ang paligid, kung saan ay tinaas nga din ni Wen Zaipi maging ang mga bato, gayon na din ang kasuotan ng kanyang mga kasamahan. Pero wala nga din silang nakita, kaya naman napapatanong na lang ang mga ito, kung paano daw ito nangyari, at kung nasaan na daw si Sun Zaiwen, dahil hindi nga daw nila inabutan si Sun Zaiwen sa kanyang tent, at dito sa lugar lang din daw na ito nila naramdaman, ang fluctuation mula sa isang maestro level, kaya dapat ay nandito lang din siya. At agad nga din silang nagbangayan, kung saan ay sinabi ng isang ito na dapat umano ay hindi na sila nagsayang pa ng oras, at mas mainam nga daw kung gumawa na sila kaagad ng portal kanina, upang ubusin agad ang mga sundalo ng West State, pero dahil sa pakikialam nga daw ni Wen Zaipi sa ibang tao, ay nawala ang pagkakataon nilang mapatay si Sun Zaiwen. Pero tinanong lang naman ni Wen Zaipi, kung hindi daw ba at masyado din ang tuwa niya kanina, habang pinapatay ang mga sundalo ng West State, sabay sabi na masyado umanong malakas ang kanyang loob, upang pagsalitaan ang tulad niyang Celestial Emperor. Habang ang isa naman, ay sinabi na sa tingin umano niya, ay hindi ito ang tamang oras upang mag-away sila, pero agad nga din siyang sinigawan ng dalawa, kung saan ay magkasabay pa nilang sinabi na tumigil at manahimik siya. Pero agad nga ding tumalikod si Wen Zaipi, at sinabi na sigurado umanong hindi pa nakakalayo, at hindi pa nakakatakas ang lahat ng mga miyembro ng Sun Family, kaya kailangan umano nilang hanapin ang mga ito, upang tanungin kung saan nagtungo si Sun Zaiwen. Samantala, pag-alis nga ng mga kasamahan ni Wen Zaipi, ay dinukot at nilabas niya ang artifact ni Sun Zaiwen, at dito ay sinabi niya na ito umano ang artifact ng Sun Family, na may abilidad upang pansamantalang selyuhan, ang Meridians ng mga kalaban. At agad na din siyang napapatanong sa kanyang sarili, kung hindi daw kaya ginamit ni Sun Zaiwen ang artifact na ito sa kanyang sarili, upang pekehin ang kanyang pagkamatay at mabilis na tumakas, at kasabay nga daw ng peking kamatayan niya, ay ang pagkawala niya mula sa control ng slave mark, ng inner demon. Pero kung may ganitong abilidad daw pala si Sun Zaiwen, ay bakit kaya ngayon lang niya ito ginamit, at bakit daw pinatagal pa niya ang pagiging isang alipin niya, sabay tanong kung saan daw kaya nagtungo si Sun Zaiwen. Samantala, sa isang lugar nga dito sa Luniverse ay makikita natin si Sun Zaiwen, kung saan ay patuloy ang pag-agos ng dugo sa kanyang mga kamay, at napapatanong sa kanyang sarili, kung nanalo daw kaya siya sa sugal na kanyang ginawa. Sunod ay sinabi nga nito, na nakatulong umano ang kanyang artifact na Golden Cicada, upang hindi niya maramdaman ang sakit, at para hindi siya mawala ng malay. Pero kahit nga daw nakawala siya sa slave mark ng inner demon, ay mahabang proseso naman ito, at kung sakaling mapansin nga daw siya ng inner demon, bago pa bumalik ang kanyang lakas, o bago pa maghilom ang mga sugat niya, ay tiyak na mamamatay na siya. Agad nga din niyang pinilit na makatayo, dahil sa ngayon ay wala daw siyang magagawa kundi magtago, hanggang sa mawala na ang atensyon ng inner demon sa kanya, pero nakakatiyak nga din daw siya, na malamang sa alam ni Lucio na hanggang ngayon, ay buhay pa din siya. At kahit nga daw hindi niya intensyon na magtaksil, ay mananatiling traidor ang mga nagtraidor, at kung pagbasehan nga daw niya ang pagkakakilala niya kay Lucio,
ay malamang sa pipilitin siyang lumabas ni Lu Shu, upang patayin siya. At ang pinakamainam na magiging pain nga daw sa kanya ni Lu Shu, ay walang iba kundi ang pinakamamahal niyang anak na si Son Jongyang, pero hanggat nabubuhay nga daw siya, ay hindi mawawala ng halaga si Son Jongyang sa ating bida, kaya naman mayroon pa din daw siyang pagkakataon, o pag-asa. Samantala pagdating naman sa inner city sa Royal Capital, ay tinatanong ng Squirrel kung sa tingin daw ba nila ay buhay pa si Son Zaiwen, at kung dapat na ba niyang ipadala ang kanyang mga dagang, upang hanapin si Son Zaiwen. Pero sinabi naman ni Shu, na kung sakali umanong maglakas loob pa ang mga Son family na magdulot ng gulo, ay haharapin niya ang Siyam, habang ang Squirrel naman ay lalaban na ng isa. Pero kung talagang naglaho na nga lang daw ng walang bakas si Son Zaiwen, ay mas mainam kung hintayin na nilang mayari ang digmaan, bago siya hanapin. Pero naguluhan din yata itong si Li Liang, at tinatanong kung bakit ang hari ang dapat na lumaban sa Siyam, at sa mga taga-Son family, sabay tanong kung saan daw nakuha ng hari ang idea na yun, at bakit tila umano masyadong mataas ang tingin ni Shu sa Son family, upang siya pa talaga ang lumaban. Pero sinabi naman ni Xiao Yu na nagkakamali umano si Li Liang, dahil ang ibig sabihin nga daw ng ating bida, ay susuntukin niya hanggang kamatayan, ang mga miyembro ng Son family, dahilan upang matahimik na lang si Li Liang at magbigay ng negative point sa ating bida. Hanggang sa bigla nga din silang may naamoy, at sa kanilang paglingon ay nakita nila ang mga puppet masters, na mayroong dala-dala na banyerang hot pots, habang sinasabi na handa na umano ang agahan, kaya magpahinga na muna sila at kumain. Pero sinabi naman ni Shu na tanghali na umano, at kaya daw pala sila natagalan dahil hot pot pa ang hinanda nila, sabay sabi kay Tiger Holder at Yunyi, na mga adik at timawa daw talaga sila sa hot pot, habang ang mga sundalo naman nila, ay sinasabi na sawa na daw umano sila sa luto ng mga noble families, dahil wala nga daw lasa ang mga pinapakain sa kanila. At ilang sandali pa nga habang kumakain na ang kanilang mga sundalo, ay tinanong ni Shu si Tiger Holder, kung bakit nagtungo at nagluto pa daw sila sa kusina, at kung bakit hindi na lang muna sila nagpahinga. Pero sinabi naman ni Tiger Holder, na nais daw ipatikim ni Yunyi sa kanilang big brother ang hot pot mula sa ancestral land, isa pa ay hindi naman daw sila nahirapan sa pagluluto, at sila lang naman daw ang nagtimpla at naglagay ng pampalasa. Kaya naman agad na nakichismis ang magkapatid, at nakita nga nila kung paanong pakainin ni Yunyi ang kanilang big brother, habang sinasabi na kailangan niyang subukan ang lahat, ng mga pagkain na hinanda ni Yunyi para sa kanya, habang si Ming Yuyu naman ay sinabi lang na, masarap at mabango umano ang mga pagkain sa harap niya. At habang pinapanood nga nila Shu ang dalawa, ay bigla namang tinawag ni Li Liang ang ating bida, at matapos nang makita ni Shu ang muka at malungkot na mga mata ni Li Liang, ay alam na ng ating bida ang nais niyang sabihin. Agad nga din silang nagtungo, sa isa sa mga pader ng inner city, at dito ay inabutan nila ang mga wala ng buhay na miyembro ng Dragon Guards, kung saan ay hindi na nga nakuhang kainin ng mga ito, ang hinandang pagkain para sa kanila. Sunod ay sinabi nga ni Li Liang, na 12 Dragon Guards umano ang namatay sa kanilang laban, at dahil sa sobrang pagod nila sa pakikipaglaban, ay hindi na napansin ng mga ito ang mga pinsala at sugat na kanilang natamo. At matapos nga daw ng labanan, kung saan matapos silang makapagpahinga, ay huli na ang lahat ng mapansin nilang may malulubha pala silang sugat sa katawan, na siya na ding naging dahilan ng kanilang kamatayan. Pero hindi mabilang na mga satanas nga daw ang kanilang napatay, kaya naman daw masasabi ni Li Liang, na hindi nasayang ang kanilang kamatayan, pero sinabi naman ni Shu, na hindi umano matutumbasan ng mga napatay nilang satanas, ang bawat buhay ng kanilang mga Dragon Guards. Sinabi nga din niya, na hindi pa umano nasusulit ng bawat isa ang kanilang buhay sa mundong ito, pero nauunawaan na nga daw niya ngayon, kung bakit ayaw nang maging commander ng Imperial Dragon Guards ni Zhang. Pero bigla nga ding dumating si Xiao Yu at tinawag sa pangalan niya ang ating bida, matapos nito ay sinabi niyang may bagong intelligence umano ang dumating, mula sa kanilang mga dagang sa northern part ng Royal Capital. At ayun nga daw sa mga dagang, ay muli nang inaayos ng mga satanas ang hukbo nila sa kabundukan, at ang mga reinforcement nga daw nila mula sa North State, ay dumating na din, pero ang bagong commander nga daw ng mga satanas, ay hindi pa din nila nakikilala hanggang sa ngayon. At sinabi nga ni Li Liang, na tila umano masyado yatang nagmamadali ang mga satanas, pero sinabi naman ni Shu, na kung hindi umano nagmamadali si Qing Kong, ay tiyak na hindi pa niya ipapaalam sa lahat ang tunay niyang pagkatao, at malamang nga din daw na may sariling dahilan si Qing Kong, kung bakit niya minamadali ang labanan na ito.
Sunod ay naisip nga ni Shu, na kahit umano ginamit niya ang ibang negative points niya, upang ipagpalit sa Mero Fruit, ay halos sapat na din daw ang negative points na meron siya, upang mapagliwanag ang pang-anim niyang nebula. At habang nakatingin nga siya sa kanyang system, ay sinabi niya ngayong gabi umano, ay darating na ang pinakahihintay ng lahat, at itong si Xiaoyu nga ay nakangiti lamang. Habang pinagmamasdan ang kanyang kuya o ating bida, at habang napapaisip nga si Liliyang, sa kung ano ang tinutukoy ng ating bida, ay napatingin sila sa pulutong o hukbo ng mga satanas, at sinabi nga ni Shu, na kung hindi umano sila magtutungo ng inner city ngayong gabi, ay siya na mismo ang lalabas upang labanan, at ubusin ang mga satanas.